Yan ang dekorasyon ng ating chapel. Ano po? Taon-taon. Siyempre, pag malaki ang donation, malaking parol. Pag maliit ang donation, maliit ang parol. Pero nakalagay po ang mga pangalan nyo dyan. Mga lagay ang pangalan ninyo. Ano po? Pupunuin po natin ng parol ang ating mga bridges. If you'd like to ask, you can ask the dynamics. Meron. Nakataas doon, no? Doon daw po sa bridges. Ano po? Meron pong nag-ano ng paano ang Stars of Grace. Ang unang balak po natin ay makapag-raise ng enough amount so we can give a 13-month to our beneficiaries of our Love a Parish program. Pero nilulubos-lubos ko na. Ano po? Kung meron mang sobra, pondo para next year. I do not know if you know this. Greenbelt Chapel supported 476 poor parishes and other beneficiaries like Poor Clares, Carmelites, and other beneficiaries. Ano po? And we spend 1.1 million a month for them. But next year, we'll raise it and we will need 1.4 million a month or 18.2 a year. Ano po? Ano po ba yung binibigay natin? Dati pang bigas, 1.5 a month. Ay, mahal na ang bigas ngayon. Ano po? Mahal na ang bigas. So, in-increase po natin at dahil dinagdagan natin ang kanilang matatanggap, kaya nag-increase from 1.1 to 1.4 million. Ano po? Okay. Tuloy lang ang kain. Ano po? Ang tema po natin ay, you will store up but save nothing. You will store up but save nothing. It is taken from Micah 6:14 and it says, you will eat but not satisfied. You will store up but save nothing, because what you save I will give to the sword. I will give to the sword. What is the context of the passage? It is a prophecy against Israel's unfaithfulness and injustice. In Matthew 6:19 and following, it says, do not store up for yourselves treasure on earth, but store up for yourselves treasure in heaven. Treasure in heaven. Bakit ba ito magandang pag-usapan? Dahil sa nakalipas na panahon, nabuko yung mga korap. Di ba ba, no? Nabuko. At akala nila, habang panahon silang magpapasasa. Hindi pa ako nakakakita ng pera na ganong karami. Ano po? Kung saan maleta. Bariya, marami. Ano po? Pero yung ganon, at hindi sila nakukontento. Kaya ang ating panalangin, makulong, mahuli, makulong. Ano po? At malungkot ang kwento dahil lahat sila nagpo-post, please pray for me. Please pray for my family. Ano po? For what? Di ba? Parang ang labo, no? But I pray for them. That I pray for them. Pag may pupunta dito sa Greenbelt, magugulat kayo, may pupunta sa kanila. Nagpapapray over. Pinagdadasal ko talaga. Ano po? Lord! Akin na lang. Ano po? Why? I would like you to look at Advent and what it should be. What it should be. You know that Advent is about
preparing, waiting, anticipating. You prepare for what? Isaiah, 700 years before the birth of Christ, asked the people to prepare for the coming of the Messiah. Can you imagine, 700 years before the birth? Wala nang makakaalala nun, di po ba? No? Pero, palaging sinasabi, darating ang tagapagligtas. And it was fulfilled in the New Testament. You prepare. And while you prepare, you wait. You wait. And while you wait, you anticipate. Many times I've been saying this because we forget this, that there are 3 Advents. Tatlong Adbyento. The first Advent was the coming, the birth of the Messiah. That's the first Advent. Hindi na yan ang pinagdiriwang natin. Ginugunita na lang natin. Ano po? We just commemorate. We don't wait for it anymore because it came already. The second Advent is the Judgment Day. I hope you are not excited with it. Ha? The Day of Judgment. Kung wala kang kasalanan, pwede kang maging excited. Pero kung meron kang kasalanan, nakakatakot yun. Di po ba? No? But there is a third Advent. It is the Advent in between the first and the second. Ganyan magbilang ang mga santo. Ano po? Inuna muna yung pangalawa at binalik yung pangatlo. And what is the third Advent? The coming in between. Wala ka doon sa first, I'm sure wala ka sa second, nasa third tayong lahat. It is the time where we come to God. Ang ating pagdating sa Diyos. Pag namatay ka mamaya, Advent mo yun. Di ba ba, no? Advent mo yun. Ha? Yung mga nagdadasal, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Ano po? Baka mamaya yun. Ano po? Answered prayer. Ha? Yung mga alam nyo, hindi nyo kasi alam ang pinagdadasal ninyo. Ano po? You do not know. Ha? Kunin ako ni Lord habang natutulog. O pag kinuha ka mamaya, sasabihin mo, wag muna. Huwag kang matulog. Di pa ba na? Huwag kang matulog. The third Advent. That's why we have to accept as we grow older that our Advent today is not an Advent that comes. Many of our Advents today are letting go. Letting go. Pag tumatanda na magulang mo, ang Adbyento mo ay ang pag-alis nila. Sa ayaw at sa gusto nyo, kailangan yung tanggapin, darating yon. Habang tumatanda ang ating mga magulang, naghahanda tayo. We prepare. We prepare. Anong hinahanda natin? Well, ang ating kalooban para hindi tayo nabibigla. Kahapon nagmisa kami sa patay. Ano po? Sabi ng misis, sabi niya, pinagdasal ko, Father, wag nang maghirap ang asawa ko. Kaya sabi ko kay Lord, kung kukunin niya, kunin na niya. At pagkatapos niya magdasal, kinuha ni Lord. Kaya sabi niya sa akin kahapon, nagigilty ako. Baka dahil do sa prayer ko, kaya namatay ang asawa ko. Di ba ba niya? Well, you do not know. Death will come without your permission. Hindi magpapaalam ang kamatayan, kaya hindi mo pwedeng pigilan at hindi mo rin pwedeng madaliin. Darating yon. Yun na ang mga Adbyento natin. Yun na ang mga Adbyento natin. Ang aking kapatid na pumanaw early this year, hindi ko inaasahang Adbyento na yon. Ano po? Anong problema namin?
Magkikita-kita kami ngayong Pasko. Ang aming magulang ay 93 years old. At ang matatanda naman, hindi na yan umaasa ng regalo. Magbibilang yan ng attendance. At yun ang pinakamahirap. Paano mo sasabihin sa iyong matandang magulang, patay na ang iyong anak? Hindi po ba, ano? Well, we'll wait. We'll wait. Hopefully, hindi na maghanap. Hindi po ba, ano? Ang problema, naghahanap eh. Ha? Yung tatay nga namin, magpi-15 years nang namatay, hinahanap pa eh. Lalo na yung kamamatay lang, di po ba, ano? So, darating kayo doon. Either kayo maghahanap o kayo ang hahanapin. Di ba ba, no? Mamili kayo. Kayo maghahanap o kayo ang hahanapin. Kaya ano palagi ko sinasabi? Magpakita kayo. Dumalaw kayo. Ano po? Dumalaw kayo. Dalawin ninyo ang inyong mga anak. Dalawin ninyo ang inyong mga magulang. Mamasyal kayo. Ha, huwag kayo masyadong busy. Hindi yung kung kailan kayo patay, saka kayo mamamasyal. Di ba ba, no? Ha? Kawawa naman yung mga paro-paro. Di ba ba, no? Di ba? Pag may ng paro-paro, ay, si Lola. Ha? Ay, si Mama. Ha? Kawawa naman yung paro-paro. Wala namang kinalaman. Di ba ba, no? Ha? Hindi paro-paro ang kaluluwa. Ano po? Kaya, don't wait for that Advent where you have to go. Kasi, ano sabi ko? Manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Pero masunugan ka na, huwag ka lang mamamatayan. Kasi pag nanakawan ka, mababawi mo. Pag nasunugan ka, mababawi mo. Pag namatay, wala na. Di po ba, no? Kung napapansin nyo, ang kagulat-gulat, itong Disyembre, in late part of November, ang daming paring namamatay. Ang daming paring namamatay. At hindi lahat matatanda. Yung iba bata. Ang iba bata. Ang problema nun, ha? Sinong kukuha ng kanilang simbang gabi? Di po ba, no? Oo, natural. Malalaman mo ngayon, ang hirap pala pag walang pari. Ha? Advent, my dear friends, my brothers and sisters, sometimes, is a time of reckoning. Number one, Advent is a time of reckoning. Ano sabi doon? Ano sabi ng Diyos? I will judge the poor with justice. Ipagkakalob ko sa mahihirap ang hustisya o katarungan. Kaya pag nandaya ka, inapi mo ang mahihirap, ikaw ang dahilan ng kahirapan ng iba, darating talagang araw na mahuhusgahan ka. Ano sabi natin? Kung hindi iyo, huwag mong kukunin. Kung hindi totoo, huwag mong sasabihin. Di po ba, ano? Kung mali, huwag mong gagawin. Kaya pag kinuha mo ang hindi iyo, sinabi mo ang mali, ginawa mo ang mali, at sinabi mo ang hindi totoo, darating ang araw na ang katarungan ay sabi nga, ihuhusga sa iyo. So never be complacent. Don't take things for granted. When I do not know, but it will come. It will come. Di ba? Natatawa kayo. At sabi, natatakot ako, makukulong ako. Paano ang mga anak ko? Di ba? Paano ang mga anak mo? Aba, yung mga anak mo nagpasasayan. Ha? Nagpo-post pa yan kung saan-saan kumakain. Tapos ngayon, natatakot ka kung ano mangyayari.
lahat mananagot dahil merong hostisya. We have a God of mercy, but we also have a God of justice. My dear friends, I'm not only talking of those who corrupt. I'm talking to everyone. Kasi, minsan, may mga nakikinig na recollection, ang mali lang, yung ibang tao palagi. Di ba? Sana nga, Father, sila. Sana nga, Father. Ikaw ang gusto ko. Ano po? Bakit palagi sila? Ba't hindi ikaw? Di po ba, no? Hindi ka ba nagkamali? Hindi ka ba nagsisinungaling? Hindi ka ba sumagot ng balagbag sa iyong magulang? Di ba? Hindi ka ba nag-uwi ng coupon ban? Marami sa atin baka pumunta sa impyerno. Hindi dahil nagnakaw ng pera. Nag-uwi ng coupon ban galing sa opisina. Sobra naman si Father, coupon ban. Oo, kung madalas mong inuuwi dahil sa assignment ng anak mo, di ba ba, no? Doon ka nag-preprint ng assignment sa computer mo. Ay, darating ang araw talaga. Darating talaga ang araw. Ha? Nag-uwi ka ng ballpen, nag-uwi ka ng lapis. Darating talaga ang araw. Yun ang malungkot na kwento. Nakapila ka sa impyerno. Mahaba ang pila. Sasabihin, ba't ka nandito sa impyerno? Nagnakaw ako. Ikaw, nang babae ako. Ikaw, nang lalaki ako. Tapos lahat lilingon sa iyo. Ikaw, anong ginawa mo? Nag-uwi ako ng coupon ban. Di ba? Because we take little things for granted. My brothers and sisters, many of us, including me, might go to hell for the little things we take for granted. Do not forget this. Advent is a time of reckoning. Darating ang araw. Sisingilin tayo sa ating mga utang laban sa hostisya. Ano po? Second, Advent is a time to pray. Don't just wait. Don't just prepare. Don't just anticipate. It is a moment of grace where many of our prayers are being answered. Kung pinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, meron pa bang hindi pwedeng ipagkaloob ang Diyos? Do not forget that. If God has given His only begotten Son, is there anything more important than the Son? Nothing. So if God is able to give His only begotten Son, then you can ask the Lord. Pray. Pray. Not only that you will be spared, di ba? Hindi lang yung ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman, kundi, sana ikaw ay palaging malusog. Di ba? Sana ikaw ay palaging malusog. Hindi lang yung sana makuha ko yan. Pagkamisan puro akin. Sana, ipagdasal mo rin, huwag kong kunin yung hindi akin. No? Lahat gusto akin. Lahat gusto akin. Hindi lang yung sana makakain ako niyan. May pagdasal mo rin na sana huwag kong kainin yung bawal. Sino nagdadasal sa atin? Lord, huwag kong kainin ang bawal. Meron ba? Wala. Kasi ang panalangin ng iba ay sana huwag tumaas ang blood sugar ko. Kumain ka ng bawal. Naghahanap ka ng milagro. Di po ba, konti lang naman, Father. May gamot naman Diba? Sinabi ko na yan sa inyo, meron kaming pari, palagi ko ito kinukwento. Galit na pagkatapos ng rekoleksyon, walang taba ang kare-kare. Ano po?
Hindi ko naman paborito ang kare-kare. Pero naintindihan ko na masarap talaga kumain na taba na nanginginig-nginig na gano'n. No? Di ba, ano? Huwag kayong magsisinungaling. Totoo, di ba? Ang sarap. Yung parang hinihigop-higop mo na lang yung taba, ano? Diretso sa ugat, di po ba, ano? O, totoo yun. At sabi, wala na yan, Father. Bawal. Ano sabi niya? Aanoin ang gamot kung hindi kakain ng bawal. Oh, pari yun, pari. Oh, patay na, patay na. Bakit? May mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. Advent is a time to pray. Pray more. Push. Pray until something happen. Push. Pray until something happen. Hanggat walang nangyayari, huwag kang tumigil sa pagdarasal. Ano po? Magdasal. Advent is a time to pray. Hindi yung gumaling ka lang sa karamdaman, kundi huwag kang magkasakit. Di po ba, no? Huwag kang magkasakit. Third, Advent is to treasure the moment. We take this for granted. Advent is to treasure the moment. We cry for our losses, but fail to be grateful for what remains. Lumuluha tayo doon sa mga nawawala. Pero, nakakalimutan mo kung ano yung natira. Treasure the moment. Don't save for tomorrow. Ano ibig ko sabihin? Yung bumibili ka ng mahal na damit, nag-aantay ka ng okasyon, saka mo lang gagamitin, gamitin mo. Baka wala ka ng okasyon. Naku po ninyo. Gamitin. Seriously. Yung aming nanay, ang daming pinggan na hindi pinapagamit. Hindi ko alam, baka meron kayong nanay na gano'n o kayo yun. Ang daming pinggan. Meron kami isang tokador. Puro pinggan. Sabi, kailan yan gagamitin? Sabi niya, wag, maluluma. Luma na! Kahit hindi ginagamit, luma na. Hindi pa ba, ano? Gamitin natin. Baka mabasag. Talagang ganun. Hindi pa ba, ano? Malutong na eh. Hindi mo ginagamit, di ba ba? Yung mga sapatos na hindi ginamit nung pandemic, may mga paring nagtago ng mga sapatos na hindi ginamit ng pandemic, sumama sa kamino, hindi gumanga, di ba ba, no? Naiwan ng mga talampakan. Nagtipid ka eh. Di ba? Gamitin mo. Gamitin mo. Kung mayroon ka magandang gamit, gamitin mo. Di ba? Nasuot ko na, Father. Isuot mo uli. Kung nasuot mo sa Makati, isuot mo sa Green Hills. Di ba? Walang nakakakita na sinuot mo na. Di ba ba? Gamitin mo. Sa totoo lang, bakit ayaw niyong gamitin? Treasure the moment. Kahit gaano kamahal yan, gamitin mo. Alam po ninyo, ang pabango, kumukupas. Yung mga nagtatago ng pabango, subukan ninyo, i-spray nyo, alcohol na lang yan. Ano po? Nag-expire yan. Gamitin nyo. Treasure the moment. Ano po? Yung mga relo na may diamante, di ba, ano? Gamitin mo. Isipin mo, di mo ginamit ngayon, wala nang oras na sinasabi, di ba ba, ano? Hindi na yan relo. Porcelas na lang, di ba ba, ano? Walang oras eh, di ba? Gamitin mo. Treasure the moment. You ask yourself, ano kaya yung hindi ko nagagamit? Di ba? Meron ba dito bumili ng kabaong? Meron ba? Wala naman pala eh.
Wala naman pala eh. Di ba? Unless namili kayo ng earn na nagmamadali kayong gamitin. Di ba ba? Ano? Gamitin nyo. Treasure the moment. If you can still eat, eat. Hello? If you can still eat, eat. Habang nakakakain, kumain. Hindi kayo habang panahon na pwedeng kumain. Ano po? Hindi ito paligsahan ng papayatan. Ano po? Kumain kayo. Hindi totoong pangit ang mataba. Excuse me. Ano po? Excuse me. Sino nagsabing pangit ang mataba? Bakit? Yung mga payat ba maganda? Treasure the moment. If you can still eat, eat. Hindi yung puro tabletas na lang kayo. At yun na lang ang iniinom ninyo. Pag inom nyo, busog na kagad kayo. Bago kayo dumating doon, kumain kayo. Kumain kayo. Nakakaingit na yung nakakakain eh. Di ba? Pag may kainan na ganyan, umu-order sila. O, Father, kain ka. Hindi ako pwede. Di ba? Konti lang, Father. Tukso pa. Di ba na? Hindi nga pwede. At least nakakain na ako niyan. Di po ba? No? Hanggat pwedeng kumain, kumain. Huwag ipagdamot sa mga anak. Lumaki ako sa tahanan. Sorry ha. Hindi ko naman, noon tinatampo namin. Bakit? Yung nanay namin, naghahanda lang pag may bisita. Pag may bisita. At kaming lahat nasa kwarto. Nag-aantay kami na sana may matira. Di po ba? Ano? Oh, lumaki kaming ganon. Sana may matira, Lord. Sana may matira. May natira. Hindi pa pinakain sa amin. Ang matatanda talaga, no? Ha? Kung kayo ay ganon, pwede ba ipakain nyo? Treasure the moment. Habang ngayon nagkakaedad ako, ngayon ko lang naintindihan ang sabi ng lola ko, huwag nagmamadaling kumain. Huwag nagmamadaling kumain. Nagmamadaling kumain kasi may TV, may panunuorin, di ba ba? Ano? O kaya gay-gimmick. Huwag nagmamadaling kumain. Nguyain ng husto, di ba? Namnamin. Namnamin. Ha? Treasure the moment. We keep memories, not things. Hello? We keep memories, not things. Kaya may mahalaga, hindi mo maitapon, kasi may kasamang kwento yan, di po ba, no? Pero pag namatay ka, lahat yan itatapon ng mga anak mo. Bakit? Hindi nila alam ang kwento eh. Di ba? Treasure the moment. It's a time, my brothers and sisters, to treasure the moment. Kaya pag uwi nyo mamaya, gamitin. Ha? Gamitin. Ano po? Ang hirap dyan. Yung mga natanggap nyo regalo nung kayo kinasal, hanggang ngayon nakabalot pa. Merong ganyan. Ha? Umaasa kayong pwede nyo pang iregalo, di po ba? Ano? Grabe, ang kuripot nyo. Treasure the moment. Fourth, Advent is the time to be free. Advent is the time to be free. Ano ibig sabihin yan? Let go of your past. Ano ibig sabihin ng let go of your past? Hindi na magbabalik ang kahapon. At hindi nyo na mababago ang kahapon. Tanggapin nyo na yon. Hayaan nyo na. Huwag na kayo magpakulong sa inyong kahapon. Let go. Let go of your past. Tanggapin nyo na. Ha? May mga tao na sabi, sayang, kung siya sana ang pinakasalan ko, pwede ba? Hindi nga siya eh.
Di ba? Let go. Let go. Let go and be free. Di ba, no? Let go and be free. Di ba? Sabi nung, hindi na niya maalam kung sino ito. Sabi nung isa, habang nagsisimba, may asawa na ito. Sabi, si Father, naging boyfriend ko yan. Pwede ba? Diba? Diba, no? Taga Batangas yan, no? Ay. Diba? Let go. Ang hindi iyo, hindi iyo. Diba? Let go. You want to be free? Forgive the people who hurt you, even though they do not apologize. Forgive the people who hurt you, even they do not apologize. Kasi may mga taong hindi talaga aamin. Kung hindi man sila humihingi ng tawad, hayaan nyo na. Patawarin nyo na. Di po ba, ano? It is for you, not for them. We forgive not for the one who offended us, we forgive for ourselves. Because the prayer is, forgive us as we forgive those who hurt us. Forgive, patawarin mo na. Huwag mo nang antayin magpantay ang mga paa niyan. Ano pa? Baka ikaw ang unang magpantay. Ano pa? Patawarin mo na. Ano pa? Hindi na magbabalik yung mga kahapon. Ikalawa, kung ano man ang sugat, sakit, sama ng loob, na dinulot ng pagkakamali, kahit patawarin ka, hindi na magbabalik ang dating relasyon. Hello? Diba, no? Hindi na magbabalik yun. Yung nangutang sa iyo, ang tagal magbayad. At least nagbayad. Di po ba, no? Ha? Binayaran ka. At sabi sa iyo, sorry, ha? Ang tagal. Madali lang patawa. Oh, okay lang, okay lang. Pero hindi na makakaulit yun. Di ba? Hindi na magbabalik. Tanggapin natin. Kung tayo din nakasakit, ang pwede lang natin gawin ay humingi ng tawad, pero hindi na natin mabubura ang kahapon. Palagi ko ito sinasabi, may mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Memoryahin nyo yon. May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Kaya nga, pag binabasa ang pangalan ni Judas Iscariote, palagi nakadugsong, ang nagkanulo sa akin. The one who betrayed Jesus. Pinatawad ba siya ni Jesus? I'm sure. Nung sinabi ni Jesus, forgive them for they do not know what they are doing, kasama si Judas doon. Kaya lang, tuwing binabasa ang pangalan, nakadikit, the one who betrayed Jesus. Ano po? Nagkasal ako kanina, pinaalala ko yun sa kinasal ko. Whatever happened, do not commit adultery. Whatever happened, do not commit adultery. Why? It will create so much pain that you cannot forget it. It will hurt you. It will hurt those you love. If it will be healed, ano po? If not impossible, it will take a long, long time.
So, be free. Forgive. Ano po? Be free and forgive. Memoryado niyo ba? Advent is a time of reckoning. It is a time to pray, a time to treasure the moment, a time to be free, a time to be grateful. Advent is a time to be grateful. If you are grateful, it will be easier for you to pray. Pag ikaw ay marunong magpasalamat, mas madali sa iyo ang magdasal. Ano po? Be grateful. As I always say this, the lack of gratitude in our lives is the primary reason why we are miserable. Hello? The lack of gratitude is the primary reason why many of our lives are miserable. The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Stop complaining of what you do not have, but be thankful for what you have. Bago matapos ang taon, magbalik tanaw kayo. At makikita ninyo, may mga bagay na hindi binigay ang Diyos. May mga hiningi kayo na hindi binigay ang Diyos. Pero sigurado ako na may mga bagay kayo natanggap kahit hindi nyo hiningi. Di po ba? May mga bagay na hiningi kayo sa Diyos na hindi nyo natanggap, pero marami kayong natanggap na hindi nyo hiningi. Isa yon sa dahilan para magpasalamat. Para magpasalamat. Be grateful. Magpasalamat. Hindi yung reklamo ka ng reklamo na umuulan. Lord, bakit umulan? Lord, bakit umulan? Nakalimutan mo, maraming magsasakang nagdadasal na sana umulan. Hindi lang ikaw nangangailangan ng araw. Pwede ba? Sana umulan. Nung ako'y nagtanim ng mais, wala rin akong hiningi, kundi, Lord, sana umulan. Sana umulan. Dahil ang masaganang tubig ay nagdudulot ng masaganang ani. Pero syempre, iba yung bumabaha. Di pa ba, ano? Ha? Yung baha, produkto ng korupsyon yon. Ano po? Oh. Produkto ng korupsyon. Ha? Sa Pilipinas lang naman, may tulay na napuputol. Di ba? Pambihira. Nag-aral ako ng engineering. Alam ko yung moving load. Alam ko yung strength of materials. Sa Pilipinas lang may tulay na napuputol. Kinurap yun. Kaya nakakainis, di po ba? No? Buti na lang hindi ako dumadaan. Di ba? Mahirap yun. Sana sa lahat ng ginawa nilang tulay, dumaan sila ng dumaan, di po ba? No? Para makatikim sila. Pero alam nilang silang gumawa, kaya hindi sila dumadaan. Ginawa ba natin yan? Opo, ay huwag tayo dyan. Be grateful. Be grateful. Ano sabi ni C.S. Lewis? If your house is not burning, you are not dying, and your neck is not broken, you are not complaining about problems, you are complaining about inconvenience. Iba ang problema sa hirap ng buhay. Yung problema may solusyon. Yung inconvenience, dapat merong pagbabago ng kalooban. Diba? Pinagsaing mo, may rice cooker naman.
nagrereklamo pa. Di ba, ano? Hindi nila inabot yung mga naggagatong ka pang ganyan, di ba? Ha? May kaldero ka, gagatungan mo pa. Meron ka pang kawayan. Di ba? Ang itim ng ilong mo kasi lahat ng... Hindi nila inabot yun. Reklamo na reklamo. At pag medyo basa ang kanin, di ba? Oh, ay basa. Lalagyan mo pa ng asin sa ibabaw, di ba ba? Ano? Hindi nyo inabot yun. Ha? Hindi mo pagpalansya mga bata ngayon. Hindi nila naranasan yung ang plancha may uling. Ha? Meron ka pang kailangan dahon ng saging. Oh. Di ba? Hay! Hindi na nilabot na naglalaba kami sa ilog. Kasi, washing machine na ang inabot. Di po ba? Ano? Napakadali na ng buhay ngayon. Reklamo na reklamo. Di ba? Reklamo na reklamo. Hindi nila inabot yung TV na may taga-ikot. Lipat mo. Di ba, na? Hindi nila inabot yun. Ay! Ang ganun lang sila. Di ba? Hindi nila inabot yun pag malabo ang channel, tagahawa ka ng antena. Ay! Ang dami reklamador. Hindi inabot yung telepono. Di ba? Na pag may party line ka, party line. Kami muna. Di ba? Life is so convenient. At pag galit ka sa party line mo, ihahang mo yung telepono mo. Ginawa ko rin yun. Kasi daldal yung party line. Di po ba na? Life is so convenient. And yet, people complain. Di ba? Tinatanong ko maraming magulang ngayon. Yung mga anak nyo ba, marunong magbukas ng dilata? Hello? Dilata. Ay, nako. Maraming anak na hindi marunong magbukas ng dilata. Yun ang kagulat-gulat. Marunong lang kumain, hindi marunong magbukas ng dilata. O itong mas malala. Pinag-drawing ang mga bata na chicken. Ang drawing nila, hita lang. Hita lang. Kasi yan lang in-order ninyo. Natatawa kayo. Subukan nyo. Magugulat kayo. Ang chicken sa kanila, hita lang. O kaya, pakpak. Hindi na nakakakita ng tunay na manok. Di po ba? Kahit nga kayo, anong pinagkaiba ng bibi sa pato? O mag-exam tayo. Yung hindi makakasagot, hindi makakapasok sa pinto ng langit. Ay, ang hirap, di po ba, no? Life is so convenient nowadays. Hindi na nila inabot yung mga bus noon. Inabot niyo yung bus noon na lahat ng tagiliran ng pinto, di po ba, no? Yung kulay pula, JD Liner, di po ba, no? Ay, kami lang yatang, sobra naman kayo. Hoy, mas matanda kayo sa akin, inabot niyo yun. Di ba? And yet we fail to be grateful. Tell your children to be grateful. Share them your stories. Share them your stories. There is so much to be thankful for. Napakadali lang bumili ng damit ngayon. Noon, kahit may pera ka, wala kang mabili. Kaya yung damit ng panganay, mamanahin pa ng pangalawa.
Pangatlo, pag dumating sa'yo, gula-gulanit na. Hindi dahil gusto, kundi talagang mahirap. Di po ba, ano? Nung panahon namin, ako, yung mga classmate ko dyan, ang paborito ng mga magulang nun, Yeye Bonel. Di ba? Yeye Bonel. Ang kati-kati. Di ba? At pag bumili ang nanay ko, lahat kami magkakapatid, pare-parehas. O pare-parehas. Para pag nakita kami nakakalat dyan, anak ko yun. Ano? Isang damit hindi pa ba? Ano? Ay, hindi na nila inabot. Sa hirap ng buhay, magtatahi ng sako ang nanay ko. Ano po? At yun ang damit mo, sako. Harina, sako ng harina. Ano po? Ha? Para ka nagpipinitensya maghapon. Kasi ang kati. Diba? Hindi ka pwede magreklamo. Diba? Hindi nyo inabot ang armerol. Diba ba? No? Alam nyo pa ang armerol? Ha? Na yung pantal mo, tigas na tigas. Kaya nakaupo ka sa jeep na. Kasi hindi pwedeng mabali. Diba ba? No? There's so much to thank for. Napakadaming dahilan para magpasalamat. And because we fail to appreciate, we fail to be grateful. Learn to go back. Learn to go back. Nagrereklamo tayo dahil hindi naman talaga kasya ang 500 sa Nuevo Buena, di po ba? Ano? Oo. Pero, napahiya ako. May binigyan ng 600. Nagpasalamat. Sobra para sa Noche Buena. Napahiya ako. Bakit? Sadyang may mga taong marunong pang magpasalamat. Ang malungkot na kwento, feeling ng mga tao, ang yaman ko, meron dyan, sasalubong sa'yo, Father, bigyan mo naman ako. Pangpuhunan sa negosyo. Ano ka? Ano palagay mo sa akin? Di ba ba? Ano? Ha? Merong magme-message. Alam mo, binura ko na lang. Ha? Wala nang ginawa sa message kundi dalhin mo ako sa hospital. Ha? Ano ako, ambulansya? Di ba? May nagme-message. Bigyan mo naman ako pambili ng gamot. Binigyan ko yun. Nagkamali ako. 3 beses kong binigyan. Feeling niya, DSWD ako. Ano? Tapos mangungonsensya pa. Father, ano po? Ito na lang ang pamasko mo sa, ay, tumigil ka. Ano po? You have failed to be grateful. Ha? Maraming nangangailangan. Ano po? Kung luho mo ang iyong problema, huwag mong gatasan ng ibang tao, no? Be grateful. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Last. Tama na. Ano po? Advent is the time to make for a better tomorrow. Advent is a time to make for a better tomorrow. Alam naman natin, after Christmas, New Year. Di po ba, no? I hope 2026 is not just a continuation of 2025. I hope. But you're the only one who can decide for it. You're the only one. As I always say this, if you want something new in your life,
You must be willing to do something you have not done before. You want something new in 2026? You must be willing to do something you have not done before. Because if you continue doing what you have been doing, then you will continue to get what you have been getting. You want something new? Do something that you have not done before. Gusto kong pumayat. Di ba? Gusto ko nangyari sa iyo, Father. Huwag yung nangyari sa akin. Na-stroke ako. Gusto mo ba yun? Hindi, yung pumayat lang. O di bawasan mo ang kain. Di ba ba, no? Ang problema sa diet, palagi nating pinagpapabukas. Mag-diet ka, bukas na lang. Bukas na lang. Di ba? Bukas na. Walang mangyayari. Alam mo? Walang mangyayari. You have to remember this, as we grow older, we become more vulnerable. Good health is 80% diet, 20% exercise. 80% diet, 20% exercise. Kaya, pag hindi mo napipigilan ang iyong kinakain, kahit anong iyong exercise, talagang tataas ang blood sugar, tataas ang blood pressure, at lahat sasakit. Di ba ba, no? Hindi yan nakukuha sa prayer. Ha? Huwag kayong lalapit sa akin, Father, pray over mo naman ako. Ano ba? Hindi. Baka mag-iba ang prayer ko. Ano pa? Dahil paulit-ulit ka. Di ba ba, no? If you want something new, you must be willing to do something you have not done before. If you want to get promoted, then work more than what they expected. Gusto mo ma-promote, pero 8 to 5? Ha? 8 to 5 ka lang? Nagmamadali ka sa 8? Bago mag-alas 5? Nagme-makeup ka na? Kasi nagmamadali kang umalis? Ay, walang promotion. Ang napro-promote lang ay yung gumagawa ng mga bagay na kahit hindi hinihingi. Di po ba, no? You want promotion? Then, do something extra. Do something extra. If you want something new, you must do something you have not done before. Add more time to your prayer. Ano sabi ni Saint Augustine? At least you pray 30 minutes a day. 30 minutes a day. But if you are busy, make it 1 hour. Oh, busy kayo? 1 oras. O hindi ako busy, 30 minutes, di ba ba, no? But if you are in a hurry, sabi niya, add 5 minutes. Add 5 minutes. Huwag kayong magmamadali. Lalong hahaba, di ba ba, no? Lalong hahaba. Yung iba, hindi pa tapos ang misa, naku, nasa labas na, pagkatapos ng komunyon. Hindi na bumabalik sa upuan. Para pagdating ng final blessing, unang umaalis. Ay, grabe. Grabe. Di po ba? You can make a better tomorrow. So, ano sabi ni Mother Teresa? You are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Dagdagan ang pagmamahal sa iyong ginagawa. Dagdagan ang pagmamahal sa iyong ginagawa. Kung ano man ang iyong ginagawa, na bara-bara, dagdagan ang pagmamahal. Ako po ninyo,
Kung magbibigay, magbigay ng pagmamahal. Kasi, sabi ko nga, maraming mga anak ang nagbibigay sa magulang hindi dahil nagmamahal, kundi nagtataboy. Ano yung nagtataboy? Pag humingi ang magulang, ano sasabihin? Bigyan mo na para umalis. May mga anak na ganon. Bigyan mo na para umalis. O kaya sinusumbatan. Kaya yung mga magulang, hindi na lang nanghihingi. Nay, ba't hindi nyo sinabi sa iyong anak? Ano sagot ng magulang? Ayaw ko silang abalahin. Mabuti na lang, ako na lang father. Kasi mas masakit na makakarinig ka ng masakit na pananalita. Ano po? Huwag niyong kakalimutan ito. Ang kawalan ng paggalang sa magulang ay palaging merong kabayaran. Hello? Ang kawalan ng paggalang sa magulang ay palaging merong kabayaran. Okay? Maliwanag po ba? Some practical advice. 4 lang. Practical advice. Whatever happens in this Advent, number 1 is stay focused. Stay focused. On how? Fix your eyes on Jesus. Whatever happened, there are things that you do not like, stay focused. Huwag natataranta. But fix your eyes on Jesus. Palagi nakatingin kay Jesus. Bakit lumubog si Peter nung siya'y nakakalakad na sa tubig? Dahil nalingat siya. He lost his focus. Napatingin siya sa problema kaysa doon sa taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihang lumakad. So kung ano man ang iyong problema, stay focused. Fix your eyes on Jesus. Only God can answer your prayer. Okay po? Only God can answer your prayer. Our Lady can only pray for you. Second, strengthen your faith by engaging in prayer, reading the scriptures, doing spiritual reflection. Doing spiritual reflection. In avail of the grace of the sacrament. If you want to strengthen your your faith, then pray. Read the Bible. Read the Bible. Do some spiritual reflection. Avail of the grace of the sacrament. The only way to be strengthened is to receive Holy Communion. To be forgiven, go to confession. Father, hindi ako marunong mangumpisal. Sabihin mo lang kay Father, hindi ako marunong mangumpisal. At sasabihin ni Father, very good. Ito po ang mga kasalanan ko. Number 1, very good. Number 2, very good. Very good ka. Ano pa? Go to confession. Don't rationalize. And most of all, do not confess the sins of your husband, your wife, your children, or sino man. Ano po? Ang hirap no, nagpapakumpisal ka. Ha? Ang kasalanan po ng asawa ko, hindi po ang asawa mo narito, kayo. Ang kasalanan po ng mga anak ko, hindi nga po. Kayo po, ano pong kasalanan nyo? Father, wala akong kasalanan. Yan po ang kasalanan nyo, nanay. Sinungaling kayo. Ano po? Second, strengthen your faith. Third, whatever happens, persevere in your struggle.
Whatever happen, persevere in your struggle. Ano ibig sabihin nun? Kung ano man ang mga pagsubok, harapin. Harapin. Huwag itatago. Harapin. Ako po ninyo? Kung may sumasakit-sakit, harapin. Di po ba na? Father, ang daming masakit. Nanay, ganun talaga pag matanda na maraming masakit. Di po ba? Anong gagawin ko, Father? Ano sabi ng doktor? Old age daw. Sinabi na pala ng doktor eh. Ba't sa akin pa kayo lumalapit? Baka, Father, may alam kayo. Oh, alam ko lang solusyon dyan, nanay. Pag namatay kayo, wala na. Ano po? So, mamili kayo. May sakit o patay? Di ba, ano? Father naman. Oh, alam nyo na, di ba? Harapin. Harapin. Huwag takbuhan. Di po ba, ano? Ha? Hindi katulad ng ibang pari. Pari ito, pari. Para maliwanag sa inyo. Ha? Nagpunta sa doktor ko. O, kumusta? Ay, ang higpit ng doktor mo. Ang daming bawal. O, ano ngayon? Anong gagawin mo? Naghanap ako na ibang doktor. Gusto natin kasi madaling buhay. Madaling buhay. Persevere in your struggle. Naku po ninyo, pagkamisan talaga, inaantok ka talaga sa misa. Paglabanan mo ang antok, hindi yung pagbibigyan mo. Naku po ninyo, lalong-lalo na sa darating na simbang gabi. Yung unang 3 araw, masigla pa yan. Yung kasunod na 3 araw, parang ikaw na lang ang nagmimisa. Parang lumipat lang sila ng tulugan. Totoo yan. Totoo yan. Oo. Kaya, assignment ko sa nagbibideo, i-video yung mga natutulog. I-video yung natutulog, ha? Kitang-kita kayo. Para may remembrance kayo. Ano po? Ha? Lumilipat lang ng tulog. Ano po? Yung iba, hindi talaga naligo eh. Ano po? Pati si Father. Kita mo, nakatikwas ang buhok. Kaya nagpa-semi-kalbo siya. Ano pa? Anong kwento ko dyan? Yung mga ibang ang hirap gisingin, di ba? Yung mga unang araw, excited. Excited. Nakipag-unahan pa yan. Ano pa? Yung pangatlo, 4, 5, nako. Yun yung ginigising ng nanay. Anak, gising na. Ma, tawad. 30 minutes. Pagbalik ng 30 minutes, anak, gising na, malilate ka. Ano sabi? Ma, 15 minutes na lang, 15 minutes lang. Hindi ka na maliligo. Ha? Basta 15 minutes lang. Maya-maya, babalikan. 10 minutes na lang. Anak, ano ba? Bumango ka na dyan. Makapag-toothbrush man lang. Hindi po ba, no? Ano sabi ng anak? Ma, pwede ba kung di magsimbang gabi ngayon? Katukso-tukso, pagod na pagod eh. Ano sabi ng nanay? Anak, hindi pwede. Alam mo namang ikaw ang nagmimisa. Si Father pala. At yun ang problema ko. Bakit? Magbiyahe pa ako papunta dito. Nung misa, nagising ako. 7:17. Ako magmimisa ng 7:15. Ay, grabe. Tinawagan ko na lang opisina. Sorry, hindi ako nagising. Di pa ba, no? Kaya, 2 alarm ko ngayon. Simbang gabi. Misa de Gallo, akin. Ano po? Talagang bahagi yun ng buhay. At dahil pinaglabanan mo ang pagsubok, merong malaking biyaya. Huwag kayong aasa na may biyayang hindi kayo kompleto. Ha?
Kumpletuhin ninyo. Paglabanan nyo ang antok. Paglabanan nyo ang antok. Ha? Palagi ko ito sinasabi. The Misa de Aguinaldo is the nobina of all nobinas. Garantisado ito. 27 years na, kumpare. Ano man ang hinihingi nyo sa Misa de Aguinaldo, ipagkakaloob ng Diyos. Oo. Pati yung hindi magkaanak, nagkaanak. Oo. Maniwala kayo. Kaya, kumpletuhin mo. Pag absent ka ng isang araw, 8 months lang si Jesus. Absent ka ng 2 araw, naku, 7 months lang si Jesus. Blue baby. Absent ka na 3 araw, meron kang Christmas, wala kang Jesus. Bakit? Nasa incubator pa. Totoo yan. Kaya nga, nobina. Galing sa salitang 9. 9. Nakuha po ninyo? Kaya yung nagsisimba sa gabi, simbang gabi, pag umabsent, meron pang umaga, no? Pero pag sa umaga ka umabsent, wala na. Ha? Kaya mas mahirap sa umaga. Oo. At least meron kayong konsuelo. Again, stay focused, strengthen your faith, persevere in your struggle, and fourth, learn to wait on the Lord. Learn to wait on the Lord. Hindi naman pag may hiningi ka, ura-urada. Ura-urada. When you ask something from God, wait for God to act on your prayers. Lord, sana magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking anak. Alam naman bukas, maganda agad. Ano po? 9 na taon pa lang, may kinabukasan? Wala. Di po ba, ano? Wait, learn to wait on the Lord. Di ba, ano? Nasanay tayo sa instant. Kaya pati ang Diyos minamadali natin. Di pa ba, ano? Again, brothers and sisters, some practical advice is stay focused. Whatever happens, fix your eyes on Jesus. Second is strengthen your faith by engaging yourselves in prayer, scripture reading, spiritual reflection, availing of the sacraments, go to confession, receive communion. Ano po? Ha? Kung hindi kayo kasal, magpakasal kayo. Huwag niyong antayin. Ha? Nadadali yan. Hindi na yan dadali. Marami tayong na-miss na biyaya kasi ayaw nating gawin ang mga sakramento. Persevere in your struggle, and lastly, learn to wait on the Lord. Amen? 2 to 8. 7:48. Tama na. Di po? Uwi pa ako. Kung ayaw niyo umuwi. Di po ba, ano? I hope you learned something. Second, I hope you put it in practice. And do not pray for an easy life. As Scott Peckham said, life is difficult and life will remain difficult. I learned this from my father. Sometimes life is unfair, but God is always good. Do not forget that. Sometimes life is unfair, but God is always good. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Ask the Lord. Ask the Lord for a miracle. Ask the Lord for a blessing. Don't pray only for yourselves. Pray for your families. Don't pray for your friends alone. Pray for your enemies. Ask the Lord.
Ask for a special grace. There is nothing impossible before God. If God was able to give His only begotten Son, is there anything God not capable of giving you? So ask the Lord. If you are sick, ask for healing. Even cancer, God can heal it. So ask the Lord for healing. If someone is sick in your family, ask the Lord. Pray for healing. If you are still hurting, ask the Lord for healing. If people have hurt you, ask the Lord to heal your wounds and be free. If you are struggling financially, ask the Lord for the grace of abundance. Pray for your children. If you have children, pray for them. Pray for their future. If you have an aging parents, pray for them. If you have a relative, a siblings, kung meron ka mga kapatid na naghihirap, lalong-lalo na mga hindi nagsisimba, ipagdasal mo naway magbalik loob sila sa Diyos at matanggap nila ang biyaya ng Diyos. Pray. Pray for other people. Sometimes the only way to receive is to pray for others. Pray for this coming Christmas. Pray for the coming New Year. Ask the Lord. Ask for what you want in the coming year. Ask for the grace to be able to work, to have the grace to be able to cooperate with the grace of God. Pray. Humingi ka. Huwag matakot humingi. Hindi bali ng humingi na hindi nakatanggap kaysa hindi nakatanggap dahil hindi naman humingi. Regardless how impossible, pray. Ask the Lord. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ang iyong mga anak na narito. Gayon din ang mga kasama namin sa online. Kilala mo silang lahat, Panginoon. Hipuin mo po ang bawat isa. Huwag mo pong tingnan ang liit ng aming pananampalataya, kundi samahan mo kami. Panginoon, gabayan mo ang bawat isa. Alam mo ang mga pinagdadaanan ng lahat. Hindi lihim sa iyo ang kanilang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Alam mo ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hipuin mo ang bawat isa, Panginoon. Lukuban mo sila ng iyong banal na Espiritu. Kung sino man sa kanilang may karamdaman, maging cancer, Panginoon, pagalingin mo sila. Palayain mo sila sa karamdamang ito. Panginoon, alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Sapagkat isang salita mo lamang, Panginoon, gagaling ang iyong anak. Kung anuman ang kanilang nararamdaman, hipuin mo, Panginoon. Hugasan mo ang kailang mga pagkatao. Maging ang mga wala dito na mahal nila sa buhay, hipuin mo, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, kung iyong mararapatin, panumbalikin mo ang kanilang kalusugan. Ang mga nasa koma, Panginoon,
Nawa po'y panumbalikin mo ang kanilang kalusugan. Hipuin mo sila. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Nawa po itong iyong mga anak ay palagi mong ingatan, ilayo mo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Panginoon, kung ano man ang kailang mga pinagdadaanan sa buhay, naway masaksihan nila ang iyong mga pagpapala. Kung ano man ang kailang mga problema, suliranin, tuwangan mo sila, Panginoon. Samahan mo sila. Gabayan mo sila, turuan mo sila, puspusin mo sila ng iyong karunungan at tulungan mo silang manalig sa iyo. Nawa po ang mga pamilya nila saan man naroroon ay pagharian mo ng pagpapala, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Sa mga mag-asawang merong alitan, Panginoon, panumbalikin mo ang kanilang relasyon. Kung ano man ang pagkakamali, pagkukulang, sama ng loob, pagkagalit, pagtatampo, paghihinala, dala ng pagkakamali ng sinuman, naway merong pong pagpapatawad, merong paghingi ng tawad, pagtalikod sa pagkakamali, panibagong pagmamahal. Hilumin mo ang mga sugat na ito, Panginoon. Kung meron man akong hindi nabanggit, Panginoon, tunghayan mo po ang kanilang mga pagdulog. Pakinggan mo po ang kanilang mga pagdulog, Panginoon. Ang kanilang paghihikahos. Bigyan mo ng tinga ang kanilang mga panalangin. Ganuman kaliit ang kanilang mga pananampalataya, nawa po'y maging milagro ka sa buhay nila. Ang mga may birthday, pagpalain mo, Panginoon. Ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal, pagpalain mo, Panginoon. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, ang ina ng Guadalupe, ang kanyang esposo, si San Jose. Gayon din ang aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo lahat itong iyong mga anak, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.